Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong pag-meltdown na ni Senator Rizon Tiveros. Well, I'm very sure naman even kayo, you expect na magkakaroon siya ng pahayag tungkol sa mga lumalabas na aligasyon laban sa kanya, na siya ay nagbayad ng mga tao at nagtanim ng mga witnesses para pabagsakin si Pastor Kibuloy, PRRD, si VP Sara, Senator Bongo, and itong si Senator Bato de la Rosa. At itong witness na to na si alias Rene, well, definitely, no? Ito ay talagang hahanapin ng mga taong ininawit niya sa kanyang mga pahayag. Pero ito yung tanong, totoo nga ba na si alias Rene ay pwedeng makoerce at mabayaran? So, tara, pag-usapan natin. So, ito na nga guys, no? Dapat may smooth transition yan. Papunta dito. I'm gonna try to fix that in the coming days. Anyway, so dito guys, makikita nga natin na may mga Facebook post po itong si Senator Rizal Tiveros. Ito yung latest niya na nakita ko, no? Na ito ay actually na-upload ni Sergeant Abines, which is basically nakuha rin, no? In courtesy of Senator Tiveros' Facebook page. Ayon sa kanya, we have reason to believe that this Michael has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. Isa sa pinakamaganda at naging controversial na tanong, yan bang pag-amin ni alias Rene ay pagre-recant? No? This was discussed by Attorney Trixie Cruz, Angeles Cruz. So you can go ahead and go over dun sa kanyang naging explanation tungkol dyan. Maganda yung pagkakasabi doon ni Attorney Trixie, and I'm not gonna discuss this here. Para mas maganda at ma-absorb nyo ng maayos at first hand, is I invite you to go watch Attorney Trixie's live stream patungkol dyan. Pero dito, kung babasahin natin at himay natin itong sinabi ni Hontivirus, we have reason to believe that this Michael has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. Sabi nga ng isa nating katambay, sabi niya, it takes one to know one. Tama naman siya, 'di ba? At sinabi naman diyan, when you know, you know. 'Di ba? Ngayon, meron pa rin siya isang Facebook page dito. Okay? So, nagbigay siya ng pahayag doon sa sinabi ni alias Rene. This was posted noong June 9, okay? Sa Facebook page din ito ni Senator Risa Hontivirus. Okay. Basahin natin maigi rito, no? Wait lang. Malaki natin guys para makita nyo na maayos. Ayon kay Senator Risa Hontivirus, statement of the falsehood being spread by a former Senate hearing witness. Kasinungalingan ng aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa katerbang ebidensya ng aking pasina, nagpapatunay na gagawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong yan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. So, the evidence that they carried. Base nga doon sa salaysay ni alias Rene, no? He was asked to do this, he was asked to say this, he was asked this, that, and those. No? By a lawyer. No? Nakasama ni Rizzo Hontivirus. Now, the question is, gaano katotoo yung sinasabi nun? Kasi sinasabi niya rito, if we're going into this part, no? Itong part lang na to. Sa katerbang ebidensya ng aking opisina, nagpapatuloy na gawa-gawa lamang ang pahayag niya. That we agree.
That we agree. Nagawa-gawa lamang ang pahayag ngayon ng taong yan. Dahil mismo itong alias Rene, if you recall, gawa-gawa nga naman talaga yung mga ebidensya laban kay Pastor Kibuloy. Okay, can we agree on that? All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearing freely and voluntarily offered their testimony and the evidence they carried. Freely and voluntarily offered. Baka ang ibig sabihin dito ni Madam Chair, freely nilang inalok kung ano man ang inalok nila. No, kapalit ng gawa-gawa lang na ebidensya. Kung babalikan nga natin guys yung sinabi ni Attorney Topacio, strike 3 na nga daw itong si Madam Chair. Diba? Ito guys, hindi ito nanggagaling sa atin. Ano? Parang pinagtatagpi-tagpi lang natin ang mga statement ng mga tao. So tayo, ina-analyze lang din natin because we are the one who's making observation. Kaya nga challenge ni Attorney Topacio itong si Senator Ontiveros, which I would like to ask Senator Ontiveros, no, na kasuhan mo si Attorney Topacio ng libel para siya naman din yung maglabas ng kanyang mga ebidensya laban sa iyo. Ayon na nga rin kay Attorney Topacio, itong ginagawa ni Senator Ontiveros ay may pattern na. Parmali, CJ Corona, and ngayon itong kala Pastor Kibuloy. Diba? Kung maaalala nyo, napag-usapan natin yan dito. Lahat ng yan ay may paper trail at readily corroborated by multiple agencies and officials. Handa rin kaming ilabas ang iba't ibang screenshots ng video at tamang panahon. We have reason to believe that this individual has been coerced or paid off to derail the ongoing proceeding against Kibuloy and disturbingly threatened my staff and witness to spoke out against Kibuloy's heinous crime. Ganyan sila ka-desperado. I really don't think, una-una sa lahat, ano ba ang interest nyo kay Pastor Kibuloy? Ano ba ang interest nyo na from Pastor Kibuloy, drinag nyo si PRRD, si VP Sara, at yung ibang mga tao dyan, no? Gaya ni Senator Bato at saka ni Senator Bongo. Kung ang issue lang natin dito ay ang mga sexual harassment or abuses, kung meron man, against Pastor Kibuloy. Pati yung tinatawag nyo human trafficking, kung meron man. Tama ba? Kasama ba human trafficking dyan? Sino kaya ang desperado? Si Riza Ontiveros o si Pastor Kibuloy? Kasi si Pastor Kibuloy, wala naman anything sa'yo eh. Ikaw lang may something sa kanila eh. Diba? Oh. Maliban doon, kating-kati ka talaga, kating-kati ka na umpisahan ang impeachment trial kay VP Sara. Oh. Kaya kung titingnan mo yung yung playbook nila, kasuhan natin si Pastor Kibuloy, lagyan natin ng mga tanim witnesses, no? At the same time, i-pressure natin ang Senate President para mag-start ng impeachment trial. Oh, sino ngayon ang desperado? Ang kampo ng mga Duterte at ni Pastor Kibuloy o ikaw na merong ambisyon maging presidente? We're preparing for a serious legal response against the act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga ito. Again, they're already expecting for this. Ang sabi ni Tio dito, ang issue po is star witness ninyo si Rene. Lahat ng information against Kibuloy ay kinuha nyo galing sa kanya, 12K per information. Kung hindi takot, dapat ilabas ninyo ang paper trails. Huwag ninyong takutin ang tanim fake news ninyo. Salamat kayo, Madam Chair. Sabi yan ni Tio Moreno.
'Di ba? Tingnan natin 'tong pinost ni Ma'am Joey. Ayon nga sa post dito ni Ma'am Joey, okay, mayroon lang talagang paniwalaan ang inusig na lang ng konsensya na si Michael kaya biglang bumaliktad. Sabihin na natin na nabili si Michael ni Risa kaya nag-testify against Pastor Kibuloy and PRRD tapos nabili uli siya ngayon para bumaliktad sa nauna niyang testimonya. Ano pa ang value ng video confession ni Michael Murillo if nabili naman pala siya? Well, ganito kasi naisip ko ayon kay Ma'am Joey. Since nabili si Michael, assuming that in the case, talo pa rin si Risa. Hindi siya makakasagot sa detailed laced video confession ni Michael, ni hindi niya masabi na hindi siya si alias Rene. Impostor yan. Kasi dumiretso na agad siya sa serious legal response na gagawin di umano niya. Hindi makalapag si Risa ng tali ni Michael, masyadong siksik. Para bang nagbabanta na umayos ka Risa, isang putak mo, lalabas kong ebidensya. Risa could not confront this allegation and that is a badge of guilt. If Michael was paid to tell the truth or create another fabrication, this one is way better than Risa's. The Senate 28th Congress would seriously look into this. Risa is detrimental to the institution. Di pwedeng mapalampasin ito kasi panluloko ito sa taong bayan na gamit ang sariling naming pera. Double dead kami ni Risa eh. Diba? Tama dito si Ma'am Zoe. Hindi makakapaglabag si Risa sa detalye ni Michael, masyadong siksik. Para bang nagbabantang umayos ka Risa, isang putak mo lalabas na ebidensya ko. Risa could not confront his allegations and that is a badge of guilt. If Michael was paid to tell the truth or to create another fabrication, this one is way better than Risa's. Diba? Totoo nga naman. Kasi kung babalikan nga natin yung sinabi rito ni Risa Ontiveros. She or they could have, posted something here. And I'm very, very sure. No? I'm very, very sure on this one. Before pa mag-delete ng kung ano-ano tong sila Risa Ontiveros sa kanilang mga kanilang mga exchange of communication, maybe through email, chat, text messages, Viber, or kung ano pang means of communication nila. If Risa Ontiveros has her own paper trail, I'm very sure even this alias Rene or si Michael, meron din ganyan. Do you really think, Risa Ontiveros, lalabas itong si Michael without actually having something against you two, together with those people that he made mention, like CIDG, FBI, yada yada yada, at kung sino-sino pa. 'Di ba? Yung biglang atake mo dun sa aligasyon mo, ito yung ataking hindi pinag-isipan. 'Di ba? Whoever advised you to post something like this, no, masasabi natin na hindi inayos ng maayos ang pagsagot mo. Because the way you answered, the way you retaliated, it is more like, sabihin na lang natin, defensive ka na. Nagme-meltdown ka na, Madam Kaayo. Diba? Madam Index. It could have been proper for you to address point by point yung allegation sa'yo and you post something that can possibly make alias Rene a liar or was coerced or binayaran. Pero hindi eh.
Diba? Inisip mo agad, gawa-gawa. So kung babalikan natin yung isang katambay natin for saying it, it takes one to know one. You know, maybe you know the feeling of how to coerce or bayaran ang mga tao. Maybe. Kaya nga ang tanong ko paano mo nalaman o paano mo nasabi na itong taong na to ay posibleng na-coerce or nabayaran? Is it because of experience? Or is it because of personal knowledge? Or both? Diba? Kasi pangatlo na to, Madam Chair. Pangatlong beses na to na ikaw ay nadawit sa tanim ebidensya, tanim witness. Formally, may kumanta na laban sa'yo. And other people. No? Kaya nga sinabihan ka na ni Atty. Topacio, strike 3 So sa tingin mo, even if, no? Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Madam Joey. Even if itong taong to ay binayaran or kina-earth. Yes, Ram? If this person, no, ay binayaran niya o na-coerce, mas magiging credible pa rin yung Michael kaysa sa'yo. Diba? Mas paniniwalaan pa rin ng taong bayan yung sinabi ng Michael sa'yo, against sa'yo. Kaysa ikaw, sabihin mo ito, laban dun sa alias Michael mo. Well, yes, you can file cases. Because definitely, there will be people. I won't be surprised kung Atty. Torion will be filing case against you. Ang witness nila, si alias Michael. Hindi lang yan. Tandaan mo, laki-laki ng Duterte Block ngayon dyan sa Senado. Do you think palalagpasin nila ito? I don't think so. Baka nga hindi matapos ang termino mo, ay ma-expel ka dyan. If that happens, ito na yung sinasabi ni PRRD. Diba? Ngayon guys, kung kayo tatanungin ko, base sa mga naging pahayag ni alias Rene at saka ni Senator Rizal Ontiveros, sino mas paniniwalaan niyo?